15 kakaibang bagay na nakita pagkatapos ng tsunami. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang tsunami ay isang serye ng malalaking alon na nabubuo sa karagatan sanhi ng biglaang paggalaw sa underwater, tulad ng lindol, pagguho ng lupa, pagsabog ng bulkan o meteorite impact. Ang mga alon na ito ay mabilis kumalat at maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa mga baybayin at komunidad na nasa tabi ng dagat. At ito ang dahilan kung bakit ito itinuturing na isa sa mga pinakamapaminsalang sakuna na maaaring mangyari. Pero pagkatapos ng trahedya ay maraming mga bagay ang natagpuan sa iba't ibang lugar. Ngunit ano-ano kaya ito? At sa video ngang ito ay aalamin natin kung ano ang 15 na mga bagay na nakita pagkatapos ng tsunami. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Ships. Ang tsunami ay isang malaking sakuna na pwedeng magdala ng mga barko sa iba't ibang lugar. Maraming barko ang natagpuan pagkatapos ng mga tsunami at bawat isa ay may kani-kaniyang kwento. Narito ang ilang halimbawa ng mga barko na nakita matapos ang tsunami at ang kanilang mga kwento. Una, ang Ryuan Maru Ship. Ang Ryuan Maru ay isang fishing boat mula sa Japan. Naging kilala ito matapos makita sa karagatan pagkatapos ng tsunami noong 2011. Ang barko ay inanod ng tsunami mula sa pier nito sa Hachinohe. At matapos ang ilang buwan ay natagpuan ito sa dagat malapit sa Alaska noong April 2012. Pero sa huli ay pinasabog ito ng US Coast Guard dahil sa panganib na dulot nito sa ibang mga barko. Pangalawa, ang Esmeralda Ship. Ang Esmeralda ay isang lumang barko ng Portugal na naglayag noong 16th century. Natagpuan ito sa baybayin ng Oman matapos ang ilang siglo. Unang nakita ang barko noong 1998 pero kinumpirma lang ang tunay nitong pinagmulan noong 2013 hanggang 2015. Ang Esmeralda ay bahagi ng ekspedisyon ni Vasco da Gama at sinasabing nasira dahil sa malakas na bagyo na posibleng dulot ng tsunami noong 1503. Ang natuklasan ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Portugal at ang kanilang paglalakbay sa India. At ang panghuli ay ang SS Monte Carlo Ship. Ang SS Monte Carlo ay isang floating casino na lumubog malapit sa San Diego, California noong 1937. Matapos ang maraming taon ay natagpuan ang mga fossils ng barko sa Coronado Beach noong 2016 pagkatapos ng isang malakas na bagyo na nagdulot ng malalaking alon at tila isang mini tsunami. Number 2. Cars. Noong March 11, 2011 ay isang malakas na lindol ang tumama sa Japan na nagdulot ng napakalaking tsunami. Maraming lugar ang napinsala at isa sa mga di malilimutang eksena ay ang mga sasakyan na tinangay ng alon. Ang mga kotse, trucks at iba pang sasakyan ay iniwan sa mga kakaibang lugar na naging simbolo ng isang malaking pinsala. Makikita ang mga sasakyan sa iba't ibang kalagayan pagkatapos ng tsunami. Ang ilan ay nawasak at nabaluktot dahil sa lakas ng tubig. Ang iba ay tumaob, bumagsak sa mga gusali o nagpatong-patong kasama ng mga nasirang bahagi ng bahay at iba pang bagay. Maraming kotse ang iniwan sa mga kalsada at gardens. Ang mga larawan ng mga sasakyang ito ay nagpapakita ng lawak ng pagkasira. Kaugnay din ito sa Miyagi Prefecture na isa sa mga pinakaapektadong lugar ay libu-libong sasakyan ang nawala o nawasak. Ang mga ito ay naiwan sa mga kalsada, tabi ng building at mga bukid. Ang ilan ay nakita sa mga basura na itinambak para sa paglilinis. Sa lungsod ng Sendai, ang mga kotse ay dinala sa mga rails ng train na nagdulot ng pagkasira sa mga train at iba pang transportation facilities. Karagdagan pa, ang pagkakaipon ng mga sasakyan sa mga lugar na malayo sa kanilang pinanggalingan ay nagdulot ng problema sa mga residente at mga rescuer. Ang mga nasira at nagkalat na sasakyan ay humarang sa mga daan na nagpahirap sa mga rescue at relief operations. Number 3. Toys. Ang mga laruan na natagpuan pagkatapos ng tsunami ay may dalang mga kwento tungkol sa pagkawala, pag-asa at muling pagbangon mula sa sakuna. Sila ay mga saksi sa matinding trahedya na tumama sa iba't ibang bahagi ng mundo.
Matapos ang malalaking alon na dulot ng tsunami ay maraming gamit, kabilang na ang mga laruan, ang inanod sa mga shore at sa mga lugar na malayo sa kanilang pinanggalingan. Samantala, isa sa mga kilalang insidente ay ang tsunami na nangyari noong December 26, 2004 na tinawag na Indian Ocean Tsunami. Ang matinding pinsala nito ay umabot sa mga baybayin ng Thailand, Indonesia, Sri Lanka, India at iba pang bansa. Matapos ang mga alon ay maraming laruan ang natagpuan sa iba't ibang lugar. Ang mga ito ay nagbigay ng sulyap hinggil sa buhay ng mga batang nawalan ng maraming bagay tulad na lamang ng kanilang pamilya at tahanan. Mga teddy bear, manika at iba pang paboritong laruan ang natagpuan na basag-basag at puno ng buhangin. Bukod sa 2004 tsunami, ang 2011's Tohoku earthquake at tsunami sa Japan ay nagdulot din ng ganitong pangyayari. Subalit, ang mga laruan na natagpuan sa mga lugar na sinalanta ng tsunami ay hindi lamang simbolo ng mga nawalang buhay, kundi pati na rin ng lakas at determinasyon ng mga komunidad na muling bumangon mula sa kalamidad. Sa mga nakitang laruan ay makikita ang iba't ibang aspeto ng kultura at kasaysayan ng mga lugar na ito. Number 4, photographs. Ang mga larawan pagkatapos ng tsunami ay nagpapakita ng malaking pinsala at pagbabago. Mahalaga ang mga ito para maunawaan natin ang epekto ng tsunami sa mga tao at kalikasan. Isa sa mga pinakakilalang picture ay mula sa Indian Ocean Tsunami noong 2004. Ipinapakita nito ang pagkasira sa mga baybayin ng Indonesia, Sri Lanka, India at Thailand. Sa mga pictures ay makikita ang mga nasirang bahay, wasak na infrastructure at mga sasakyang nagkalat sa kalsada. Maliban dito, noong 2011, ang Tohoku earthquake at tsunami sa Japan ay nagdulot din ng malaking pinsala. Maraming larawan ang nagpapakita ng mga bahay na inanod ng malalaking alon, mga barkong napadpad sa kabundukan at mga komunidad na nawala sa isang iglap. Ang mga image na ito ay nagpapaalala sa atin ng lakas ng kalikasan at ang kakayahan nitong magdulot ng malaking pinsala. Bukod sa pisikal na pinsala, ang mga larawan ay nagpapakita rin ng emotional effect ng kalamidad. Makikita ang mga tao na naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay, mga nagdadalamhati at mga batang naglalaro sa mga guho. Ipinapakita rin ng mga larawan ang tibay ng loob ng mga tao tulad ng mga mag-asawang naglilinis ng kanilang tahanan at mga komunidad na nagtutulungan upang makabangon muli. Dagdag pa rito, ang mga larawan ay nagpapakita rin ng epekto ng tsunami sa kalikasan. Makikita ang maruming tubig, mga patay na isda sa baybayin, at mga nasirang coral reefs. Number 5, farming equipment. Noong 2011 ay isang malakas na lindol at tsunami ang tumama sa rehiyon ng Tohoku sa Japan. Malaking pinsala ang idinulot nito at maraming buhay ang nawala. Hindi lang mga bahay at gusali ang naapektuhan, kundi pati na rin ang mga sakahan. Maraming kagamitan sa pagsasaka ang inanod at natagpuan sa iba't ibang lugar. Isa sa mga pinakakapansin-pansin na kagamitan ay ang mga tractors. Maraming tractors ang inanod mula sa kanilang mga garage at natagpuan sa mga baybayin dahil sa malalakas na alon ng tsunami. Ang mga tractors ay mahalaga sa modern farming sa Japan. Ang pagkakita sa kanila sa ganitong kalagayan ay nagpakita ng tindi ng kalamidad. Ang mga tractors na dati ay ginagamit sa pagtatanim at pag-aani ay naging mga tanda ng bagong simula para sa mga magsasakang nawalan ng lahat. Bukod sa mga tractors, ay natagpuan din ang mga plow, planting machine at mga grass cutters sa iba't ibang lugar. Ang mga plow na ginagamit sa pagbubungkal ng lupa ay nakita sa mga shore at tila hindi na magagamit. Ang mga planting machines na ginagamit sa pagtatanim ng mga buto ay natagpuan sa mga lugar na malayo sa kanilang dating lugar. At ang mga grass cutters na ginagamit sa mga damuhan at palayan ay nakabaon sa putik at mga debris. Number 6, electronics. Noong December 26, 2004 ay isang malakas na tsunami ang tumama sa Indian Ocean at maraming bansa tulad ng Indonesia, Thailand, Sri Lanka
at India ang naapektuhan. Isa sa mga bagay na natagpuan pagkatapos ng tsunami ay ang mga electronics. Pagkatapos ng tsunami ay maraming lugar ang binaha at nadala ng tubig ang iba't ibang bagay, kasama na ang mga electronics. Sa mga shore areas ay maraming bahay, opisina at tindahan ng electronics ang inanod, kung kaya't nagkalat ang mga telebisyon, computer, radio at iba pang kagamitan. Ang mga electronics na ito ay natagpuan sa mga kalsada, sa loob ng mga bahay at maging sa mga puno at bakod. Samantala, isa sa mga problema pagkatapos ng tsunami ay ang paglilinis at pagsasaayos ng mga lugar na naapektuhan. Halos lahat ng electronics na natagpuan ay sirang-sira na dahil sa alat ng seawater na mabilis na sumisira ng mga electronic circuits. Ang pagkakalubog sa tubig ay nagdulot din ng short circuits na nagresulta sa pagkasunog ng ilang kagamitan. Pero kahit ganito ay may ilang bahagi pa rin ng mga electronics tulad ng mga casings at ibang metal parts na nanatiling buo at maaaring i-recycle. Gayon din, ang mga kwento ng mga nakakita ng mga electronics pagkatapos ng tsunami ay puno ng kalungkutan. Isang halimbawa ay ang mga television na nasa tabi ng mga durog na bahay, at ito ay mga palatandaan ng mga buhay na nawala. Number 7. Musical instruments. Noong December 26, 2004 ay isang napakalakas na tsunami ang tumama sa Indian Ocean. Ang lindol na nagdulot ng tsunami ay may lakas na 9.1 hanggang 9.3 magnitude at ito ay isa sa pinakamalakas na naitala sa kasaysayan. Matapos ang trahedya ay maraming ari-arian at kagamitan ang nasira at naanod ng tubig. Kabilang dito ang iba't ibang musical instruments na natagpuan pagkatapos ng tsunami. Ang mga instruments na ito ay nagpapakita ng lawak at tindi ng pinsalang idinulot ng sakuna. Maraming musical instruments ang natagpuan na nabalot ng putik at basura, pero may ilan na nakilala pa rin. Sa Indonesia naman ay natagpuan ang gamelan, na isang traditional Indonesian ensemble na binubuo ng gong, xylophone at drum. Mahalaga ang mga instruments na ito sa kanilang mga seremonya at tradisyon, kaya ang pagkawala nito ay malaking kawalan din para sa kanilang komunidad. Maliban dito, sa Thailand naman ay natagpuan ang traditional Thai instruments tulad ng ranat na isang uri ng xylophone, kim na isa namang hammered dulcimer at mga classical string instruments tulad ng so-u at so-duang. Ang mga instruments na ito ay bahagi ng kanilang musika at sining, kaya ang pagkawala nito ay malaking kawalan sa kanilang kultura. Gayon din sa Sri Lanka ay natagpuan ang drums at tambourines na ginagamit sa kanilang mga seremonya at ritual. Ang mga instruments na ito ay simbolo ng kanilang mayamang kultura, kaya ang pagkasira nito ay naging malungkot para sa kanilang komunidad. Number 8. Clothing. Matapos ang isang tsunami ay maraming damit ang nagkalat sa mga lugar na naapektuhan. Ang mga damit na ito ay naging simbolo ng mga taong nawawala o nasawi sa sakuna. Makikita ang mga damit sa mga tambak ng mga sira-sirang bagay, nakasabit sa mga puno o nakalubog sa putik at tubig. Iba't ibang klase ng damit ang makikita, mula sa pang-araw-araw na suot hanggang sa mga formal attires. Madalas, ang mga damit ay marumi, puno ng putik at may halong buhangin at basura. Ang mga ito ay nagpapakita ng personal life ng mga biktima para sa mga nakaligtas at mga pamilya ng mga nawawala. Ang mga damit na ito ay nagdudulot ng iba't ibang emotion. Maaari itong magbigay ng kaunting pag-asa sa paghahanap ng nawawala o magdulot ng matinding lungkot dahil sa posibilidad na wala na sila. Bawat piraso ng damit ay may kasamang alaala at pangarap na nawala dahil sa sakuna. Gayon din, mahalaga ang mga damit na ito sa proseso ng pagbangon mula sa trahedya. Minsan ay kinokolekta ang mga damit at inilalagay sa mga memorial na itinayo para alalahanin ang mga biktima. Ang mga memorial na ito ay nagpapakita ng tibay at pagkakaisa ng mga komunidad sa harap ng sakuna. Number 9. Jewelry. Ang mga sakuna tulad ng tsunami ay nagdudulot ng malaking pinsala at pagkawala ng buhay. Ngunit isa sa mga bagay na natagpuan
ay ang mga alahas na may kasaysayan at personal value. Noong December 26, 2004 ay isang malakas na tsunami ang tumama sa Indian Ocean. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa iba't ibang bansa tulad ng Indonesia, Sri Lanka, India at Thailand. Sa gitna ng mga rescue operations ay iba't ibang personal na gamit kasama ang mga alahas ang natagpuan sa mga guho. Ang mga government agencies, international organizations at mga volunteers ay nagkaisa sa pagsisikap na magligtas ng buhay at magbigay ng tulong. Gayon din naman, ang mga alahas na natagpuan pagkatapos ng tsunami ay may malaking kahulugan sa mga nakaligtas. Ang mga ito ay simbolo ng mga alaala ng mga mahal sa buhay at mga kaganapang hindi na maibabalik. Sa Indonesia, halimbawa, ay natagpuan ang isang kwintas na pag-aari ng isang nawawalang bata. Nagbigay rin ito ng kaunting kapanatagan sa pamilya ng bata kahit sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Bukod sa sentimental value, ang mga alahas ay may economic value rin na mahalaga sa muling pagbangon. Maraming pamilya ang nawalan ng kita at ari-arian pagkatapos ng tsunami. Ang mga natagpuang alahas tulad ng gintong singsing, bracelets at hikaw ay naibebenta o naisasanla upang makabili ng pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. Number 10. Motorcycle. Noong 2011 ay isang malakas na lindol at tsunami ang tumama sa Tohoku, Japan. Maraming buhay ang nawala at ari-arian ang nasira, kasama na ang mga motorcycle. Pagkatapos ng tsunami ay maraming motorcycle ang natagpuan sa iba't ibang lugar at ilan sa mga ito ay napunta sa malalayong lugar. Samantala, isang kilalang kwento ay tungkol sa isang Harley Davidson na inanod mula Japan hanggang British Columbia, Canada. Ang motorcycle ay pagmamay-ari ni Ikuo Yokoyama na nawalan ng bahay at mga gamit dahil sa tsunami. Natagpuan ang Harley Davidson sa isang malaking kahon sa isang isla sa Graham na mahigit 4,000 miles ang layo mula sa Japan. Kaugnay nito, si Peter Mark na isang taga Graham Island ang nakakita sa motorcycle habang naglalakad sa dalampasigan. Ipinost niya ang mga larawan nito sa social media para mahanap ang may-ari. Sa pamamagitan ng plate number ay nakilala na si Yokoyama ang nagmamay-ari nito. Nang malaman ni Yokoyama na natagpuan ang kanyang Harley Davidson ay nagpasalamat siya pero piniling hindi na ito bawiin. Sa halip ay gusto niyang ilagay ito sa Harley Davidson Museum sa Milwaukee, Wisconsin bilang alaala sa mga biktima ng tsunami. Bukod sa Harley Davidson ay marami pang ibang motorcycle ang natagpuan sa iba't ibang lugar. Ang ilan ay naibalik sa mga may-ari, habang ang iba naman ay naging bahagi ng mga koleksyon o simpleng alaala ng trahedya. Number 11. Tennis court. Ang tennis court na natagpuan pagkatapos ng tsunami ay naging simbolo ng pagbangon at pag-asa sa kabila ng matinding sakuna. Noong December 26, 2004 ay isang malakas na tsunami ang tumama sa East Asia na nagdulot ng malaking pinsala. Maraming lugar ang nawasak pero isang tennis court ang nanatiling buo. Matatagpuan ang tennis court na ito malapit sa baybayin kung saan ang alon ng tsunami ay nagdala ng matinding pagkawasak. Ang paligid nito ay puno ng mga sira-sirang gusali, nabuwal na mga puno at kalat-kalat na mga debris. Pero ang court mismo ay parang hindi gaanong naapektuhan. Ang mga linya sa court ay malinaw pa ring nakikita at ang mga net ay nakatayo pa rin kahit bahagyang nasira. Dagdag pa rito ang kwento ng tennis court na ito ay nagpapakita ng katatagan ng komunidad. Ang mga tao sa paligid nito kahit na dumaan sa personal na trahedya at pagkawala ay nagsama-sama para muling itayo ang kanilang buhay. Ang tennis court ay naging simbolo rin ng kanilang pagnanais na bumangon mula sa trahedya. Maliban dito, ang halaga ng tennis court na ito ay hindi lang sa pisikal na anyo nito, kundi pati na rin sa emotional at spiritual aspect. Ginamit ito bilang lugar ng pagtitipon ng komunidad kung saan nagaganap ang mga activities na naglalayong magbigay ng pag-asa sa mga tao. Number 12. Skeletal remains.
Ang mga buto na natagpuan pagkatapos ng tsunami ay isang malungkot na paalala tungkol sa malaking pinsala ng sakuna. Sa mga bansa tulad ng Indonesia, Japan at Thailand, ang tsunami noong December 26, 2004 ay nagdulot ng napakalaking pagkawasak at pagkamatay ng mahigit 230,000 na mga tao. Matapos ang tsunami ay maraming buto ang natagpuan sa iba't ibang lugar na nagpapakita ng trahedya at epekto ng kalamidad. Sa Indonesia, lalo na sa Aceh, ay maraming buto ang natagpuan sa mga guho ng mga bahay, kagubatan at dalampasigan. Ang mga buto ay patunay ng malaking pagkasira ng komunidad at hirap ng pagbangon. Ang mga autoridad at volunteers ay nagtrabaho ng walang tigil upang makuha at makilala ang mga labi. Pero maraming katawan ang hindi na nakilala dahil sa matagal na pagkakalibing sa ilalim ng mga debris at putik. Sa Japan naman, pagkatapos ng tsunami noong March 11, 2011, na dulot ng 9.0 magnitude na lindol, ang Fukushima Prefecture ay isa sa mga lugar na labis na naapektuhan. Maraming buto ang natagpuan sa mga binahang lugar, mga nag-ibang gusali at sa mga dating mataong lugar. Mahirap kilalanin ang mga labi dahil sa kondisyon ng mga ito. Gumamit ang mga forensic experts ng modern technology at DNA testing upang subukang makilala ang mga biktima at maibalik ang kanilang mga labi sa kanilang pamilya. Sa Thailand, ang Khao Lak area ay isa sa mga pinakamalalang tinamaan ng tsunami noong 2004. Maraming buto ang natagpuan sa mga beach resorts at kalapit na komunidad. Ang gobyerno ng Thailand, kasama ang mga international organizations, ay nagsagawa ng malawakang search and rescue operations na tumagal ng maraming buwan. Number 13, status. Sa nakalipas na mga dekada, ay ilang malalaking tsunami ang nagdulot ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isa sa mga kilalang natuklasan ay ang mga rebulto sa Sri Lanka noong 2004 Indian Ocean Tsunami. Ang mga rebulto ng Buddha na dati ay nakabaon at nakalimutan sa ilalim ng mga guho at buhangin ay muling lumitaw matapos ang malalakas na alon. Ang mga rebultong ito ay mula pa noong 8th century sa panahon ng Anuradhapura at Polonnaruwa na mga kaharian. Sa Japan naman, ang 2011 Tohoku Tsunami ay naglabas din ng mga makasaysayang rebulto at mga artifact. Sa isang maliit na village sa Miyagi Prefecture ay ilang rebulto ng Kannon, ang diyosa ng awa, ang natagpuan sa gitna ng mga gumuhong gusali at putik. Ang mga rebultong ito ay mula pa noong Edo period at nagsilbing bantay ng mga lokal na mamamayan. Bukod sa mga religious statues, ay may mga natuklasan ding mga secular statues mula sa iba't ibang bahagi ng Asia. Sa Indonesia, pagkatapos ng tsunami noong 2004, ay ilang rebulto at artifact mula sa panahon ng Srivijaya Empire ang natagpuan sa mga baybayin ng Sumatra. Ang mga ito ay nagpapakita ng yaman at impluensya ng sinaunang kaharian na kilala sa kanilang kalakalan at kultura. Ang mga rebultong ito, na gawa sa bronze at iba pang mahahalagang materials, ay nagpapakita ng mga image ng mga hari, mandirigma at mga Diyos na nagbibigay liwanag sa kasaysayan ng rehiyon. Number 14, furniture. Pagkatapos ng malakas na tsunami, ay maraming bagay ang natagpuan sa mga lugar na tinamaan nito. Isa sa mga kapansin-pansin ay ang mga furniture. Ang mga upuan, mesa at iba pang gamit sa bahay ay naging simbolo ng mga nawasak na buhay at tahanan. Ang kanilang kalagayan ay nagpapakita din ng tindi ng pinsala na dulot ng tsunami. Samantala, ang mga furniture na nakita pagkatapos ng tsunami ay kadalasang sira-sira. Maraming mga wooden chair, mesa at kama ang basag-basag at ang mga paa ng mesa ay natanggal. Ang iba naman ay natabunan ng putik at buhangin kaya mahirap na silang makilala. Ang mga sofa at upholstered na upuan ay puno rin ng tubig at ang mga tela ay may mantsa mula sa dumi at basura na dala ng tubig. Ang metal na furniture ay kalawangin na dahil sa maalat na tubig ng dagat. Subalit, ang mga furniture na ito ay hindi lamang basta gamit na natagpuan sa mga guho. Sila rin ay naging mahalagang tanda ng mga pamilyang nawala at nasira ang buhay.
Ang mga lumang cabinet na puno ng basang mga larawan at dokumento ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga nawawala. Bukod dito, ang mga furniture na natagpuan ay hindi lamang mga tanda ng pagkawala, kundi maaari ring maging banta sa kalusugan at kaligtasan. Ang mga nasirang piraso ng kahoy ay maaaring magdulot ng infection sa mga sugat, at ang mga basang cushions at tela ay maaaring pamahayan ng bakterya at molds. Ang pag-aalis at paglilinis ng mga ito ay naging mahalagang bahagi ng mga rescue at rehabilitation efforts. Number 15, containers. Pagkatapos ng tsunami, ay maraming kakaibang bagay ang natagpuan at kabilang na dito ang mga container van mula sa mga barko. Ang mga container na ito ay naglalaman ng iba't ibang produkto tulad ng electronics at mga gamit sa bahay. Ang malalakas na alon ng tsunami ang nagdadala sa mga container sa iba't ibang lugar na nagdudulot ng problema. Minsan, natatagpuan ang mga container sa baybayin ng iba't ibang bansa. Halimbawa, pagkatapos ng 2011 Tohoku earthquake at tsunami sa Japan, ay maraming container ang natagpuan sa baybayin ng North America, partikular sa Alaska, British Columbia at ilang bahagi ng US West Coast. Ang mga container na ito ay may lamang mga produkto tulad ng motorcycle, bahagi ng sasakyan, at iba pang gamit. Nagdulot rin ito ng takot sa mga local communities dahil baka may laman itong mga chemical at delikadong materials. Bukod sa panganib ng laman ng mga container, ay nagdudulot din ito ng problema sa kapaligiran. Ang mga container ay maaaring magdulot ng polusyon sa dagat at mga aksidente sa karagatan. Kailangan ng mga autoridad na tanggalin ang mga container sa dagat at siguraduhing walang mapanganib na chemical ang kakalat. Minsan ang mga container ay muling ginagamit o nire-recycle para mabawasan ang epekto nito sa kalikasan.